So what's up, magandang araw sa inyong lahat dyan. For today's video, wala muna tayong kanta. Dahil meron tayong tatlong package na dumating at ito ay mga kagamitan para sa munting studio ko. Kaya ako nagtatagalog ngayon kasi nakita ko sa insights ko na meron palang mga Taga-Luzon na nanonood. Kaya kailangan kong magtagalog para maintindihan nila. At ayun, wag na natin patagalin kaya nagbayad na ako kay Kuya. Yan, shoutout kay Kuya Rene. Isang malupit na kaibigan, mahilig din sa music yan. At ayan na nga yung tatlong parcel natin. Huwag na natin patagalin, buksan na natin to. So ayun, may tatlong parcel tayo dito na dagdag gamit para sa munting studio ko. Unahin natin tong isang maliit. Tingnan natin kung anong laman nito. At ayan yung unang package natin. Ang laman is tinatawag siyang microamp. Ang brand niyan is On Air. Ang ginagawa niyan is nag-e-extend siya ng mga headphones. Bumili ako ng ganyan kasi kailangan ko yan pag may mag-record na ibang tao dito. Para makapag-extend ako ng headphones, makasaksak ako ng ibang headphones. Kailangan ko yan kasi sa audio interface is isang headphone lang po ang pwede. Kaya bumili ako ng ganyan. Ito naman sa pangalawang parcel natin is ang laman nito ay isang headphone. Ayan. Bumili tayo ng isang headphone para may magamit yung mga magre-record dito. Para kunwari, pag naka-record kami, kasi ang nangyayari dito, pag may ibang taong nagre-record dito, yung suot-suot kong headset, pinapahiram ko lang sa kanila. Habang naka-record, hindi ko sila naririnig. Hindi ko alam kung nagkakamali sila, nasa tempo ba sila. Kaya mahirap. Kaya bumili ako ng ibang headset para magamit nila. Itong headset na to is hindi gaanong kamahal. Isang mumurahin lang na headset pero maganda din yung quality nito. Isa siyang One Audio Fusion A71. Yan. Ano siya, dual cord na din siya. Maganda siyang headphone. Pang temporary lang. Hindi siya yung talagang ginagamit sa mga magagandang studio. Kumbaga, ito temporary lang sa ngayon. Ito pa lang yung kaya nating bilhin eh. Ito pangatlo, ito yung pinaka-aantay ko na order. Sobrang ganda nito. Napakaganda ng mga review sa YouTube. Tiningnan ko siya bago ko in-order. Kasi may pagkamahal din. Ito ay isang studio monitor which is speaker siya. Hindi siya yung mga common na speaker na katulad ng mga ginagamit sa bahay lang. Ito ay iba yung tunog nito. Kumbaga pang studio talaga siya. Magagamit ko to sa last part na ng recording which is yung mastering, yung pagpapantay ng mga boses, kung gaano kalakas kailangan, yung mga music kung gaano kalakas. Yan yung gamit nitong mga studio monitor. Kaya sobrang blessed at happy ako na nabili ko na to kasi sobrang tagal ko na talagang gustong magkaroon nito. Yan yung itsura niya. Akala ko light lang siya pero mabigat pala siya. Itong klase na studio monitor na ito is mumurahin lang kaysa sa mga typical na talagang ginagamit dun sa mga malalaking studio. Ito, mumurahin lang talaga to. Kasi yung mga kadalasan na nakikita kong mga studio monitor is nagre-range yung presyo sa 15 to 30,000, ganun yung presyo. Ito, sobrang mura lang nito. Promise, kung gusto niyo bumili, check niyo lang sa mga online shops. Hindi ko pa narinig kung ano talaga yung quality nito pero sa mga napanood kong review sa YouTube is maganda na daw ito para sa mga low budget na mga studio monitor. Maganda daw yung tunog nito. Kaya ito yung napili kong bilhin dahil mura lang siya. So excited akong matry ito. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa mga suporta nyo at sa mga bagong followers ko. Thank you sa inyong lahat. God bless at kita-kits sa mga susunod na video. Let's go!